Sabi nila, ang pag-ibig ay hindi pinipili. Dumarating ito sa oras na hindi mo inaasahan. At kadalasan, sa taong hindi mo kailanman inakalang mamahalin mo. Hindi niya akalaing matatagpuan niya ang pag-ibig sa piling ng lalaking kinatatakutan ng lahat. Isang pusong sugatan, isang pusong nagyayelo. Sa pagitan ng mga lihim galit at sakit, may puwang pa kaya para sa pagmamahalan? Bigyan niyo ako ng pagkakataong ipakilala sa inyo ang mga bida ng ating kwento na pinamagatang Married to the Wrong Billionaire. Si Catherine Castañeda, isang babae na walang ibang naging pagpipilian kundi ang magpakasal sa anak ng pinakamayamang pamilya sa lungsod. Matapos siyang gawing pambayad utang ng pamilyang umampon sa kanya. Wala mang pag-ibig sa puso niya para sa lalaki. Tinanggap niya ang kasal kapalit ng pagkakataong mapagamot ang kanyang kapatid na may karamdaman. Ang buong akala niya ang panganay na anak ng pamilyang Adea ang kanyang napangasawa. Ngunit hindi niya alam, si Liam Adea, ang pangalawa at hindi ang orihinal na lalaking itinakda sa kanya, ang tunay niyang asawa. Si Liam Adea, ang hari ng mundo ng kalakalan, isang kilalang tirano sa larangan ng negosyo, at ang lalaking pinapangarap ng kanyang kapatid. Paano kung matuklasan ni Catherine na maling lalaki pala ang kanyang pinakasalan? 2 araw pa lang si Catherine sa trabaho bilang personal stylist ni Liam Adea, isang kilalang matapang at walang awang CEO. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadumihan niya ang mamahaling polo na isusuot sana na kanyang boss. I'm sorry sir, hindi ko po sinasadya. Nanginginig ng sabi, pero agad siyang sinigawan. Pangalawang beses mo na to ngayong araw. Alam mo ba talagang ginagawa mo? Dahil sa matinding kaba, inakala ni Catherine na katapusan na niya sa trabaho. Ngunit sa hindi inaasahan, pinatawad siya ni Liam at sinabing, "One more chance." Pagkatapos ng insidente, siningil siya ng 1,000,000 piso para sa 2 nasirang damit. Nagulat si Catherine at halos hindi makapaniwala. 1,000,000? Para lang sa 2 pirasong damit? Kung hindi ka pumalpak, wala ka sanang utang. Pero ngayon, unless may ibang paraan kang pambayad. Malamig na sagot ni Liam. Sa gitna ng emosyonal na pagkalito, tumawag ang ina ng nobyo niyang si Nolly at ibinalita na nawawala pa rin ito sa gitna ng isang rescue mission. Durog na durog ang loob ni Catherine. Lumabas siyang mag-isa sa gitna ng malakas na ulan. Hindi pwedeng wala ka na. Hindi mo ba ako pinangakuan na babalik ka? Umiiyak niyang bulong sa sarili habang naglalakad sa kalsada. Habang pauwi, napansin ni Liam si Catherine sa gilid ng kalsada. Basang-basa at nawala ng saysay. Get in! Marinyang utos mula sa loob ng sasakyan. Nang makita niya si Liam, hindi na napigilan ni Kat ang emosyon. Bigla na lang bumagsak ang mga luha habang sinasabing, "Wala na siya. Iniwan na niya ako." Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang kahinaan sa likod ng matapang na mukha ni Catherine. Binuksan niyang pinto at mahina ngunit malambing niyang sinabi, "Come on, get inside." Nagising si Catherine sa isang marangyang kwarto sa villa ni Liam. Akala niya panaginip lang, ngunit nang marinig ang boses na pamilyar sa kanya, tumayo siyang bigla upang umalis. "Saan ka pupunta? May utang ka pa sa akin. Tapos iwan mo na lang ako ng ganun?" Pagharap niya, nakita niyang ang boss niyang si Liam pala ang nagligtas at nagdala sa kanya sa villa. Doon pa lang niya napagtanto na may ibang lalim ang ugnayan nilang dalawa. Isang simula ng mas komplikado pang kwento. Habang papalapit si Liam, napako ang tingin ni Kat sa matipunong katawan nito. Mula sa mamasal na binti, paakyat sa dibdib. Mayabang, anak ng langit, lahat ay nasa kanya. Ganda, yaman, kapangyarihan, pero wala siyang kinalaman sa buhay ni Kat. "Gagawa ko ng kasulatan.
Babayaran ko ang utang ko. Matapang niyang sabi. Bigla siyang tinulak na Liam sa sofa. Nawalan siya ng balanse at napahiga. Ngunit sa halip na ituloy, tumigil ito sa isang dangkal mula sa kanya. Tiningnan siya ni Liam mula ulo hanggang paa. Basang-basa ang suot niya. Kita ang hubog ng katawan. Oh, anito habang nakangisi. Tinapa ni Kat ang dibdib niya at ipinikit ang mga mata. Nanigas ang katawan niya sa kaba. Napangisi si Liam saka umalis at umupo sa isang solong sofa. Nilapitan siya ng mga lingkod. May tuwalya, may panglinis ng koko. Tila hari sa sariling palasyo. Nang bumukas sa mga mata ni Kat, wala na ito sa harapan niya. Paupo na siya nang maramdaman ang pagmamanhid sa kanyang mga binti. Nang makabangon, narinig niya malakas na boses ni Liam. Bakit ka umiyak ng ganyan? Hindi siya sumagot. Yumuko siya at mahina ang tinig na nagpasalamat. Salamat. Mababayaran kita sa abot ng kaya ko. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pinagmamasdan ni Liam ang kanyang likod habang umuulan sa labas. Pag-uwi sa bahay. Magpapahinga na po ako. Mahinang sabi ni Catherine. Catherine! Sigaw ng kanyang ama. Lumingon siya, ang kanyang amay galit na galit. Hindi mo na ba ako kinikilalang ama? Saan ka galing ha? Tahimik si Kat. Sa kabila ng galit, alam niyang alam ng kanyang ama ang nangyari. Catherine, bilisan mo. Humingi ka ng tawad sa papa mo. Hindi siya nakapagsalita. Nanginginig ang kanyang ama sa galit. Pagsabihan mo yung anak mo, Cora. Upo ka, Kat. May sasabihin kami sa'yo. Mahinahon pero mariin ang tinig ng kanyang ina. Ano po bang gusto niyo? Sabihin niyo na. Matigas sa sagot ni Kat. Ikaw ang papalit kay Mona. Anong ibig sabihin niyan, Papa? Panahon na para bayaran mo ang utang ng pamilyang Castañeda sa Adea. Ikaw magpapakasal. Nagpaliwanag ang kanyang ina. Halos magmakaawa. Kung walang magpapakasal mula sa atin, kukunin ng mga Adea ang lahat. Mawawala ang bahay, ang negosyo. At paano si Benji? Sino magpapagamot sa kanya? Parang tinamaan ang kidlat si Catherine. Si Benji lang ang kainaan niya. Pero, paano na si Nolly? Hindi siya sumagot. Tumayo siya tumalis. Pagkaalis niya, isang batang babae ang bumaba mula sa hagdan at yumakap sa ina. Ma'am, ayokong pakasalan yung ampon na yun. Wala siyang karapatang magmana. Fine. Sabi ni Cora, niyakap si Mona. Hindi ka na magpapakasal. Ikaw si Mona, maganda, matalino. Kaya dapat sa pinakamagandang lalaki ka mapunta. Hayaan mong si Catherine ang pumalit. Ma'am, hindi ko siya kapatid. Wala siyang dugong Castañeda. At kung magpapakasal man ako, kay Liam. Hindi kay Lindon. Habang nangyayari to, tahimik nang bumalik si Kat sa kanyang silid. Pagkasarado ng pinto, dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Niyakap ang tuhod at humagulhol. Hindi niya alam kung buhay pa si Nolly. At ngayon, gusto siyang ipakasal bilang kapalit ni Mona? Kung hindi siya pumayag, titigil ang suporta para sa gamot ni Benji. Pero kung pumayag siya, paano na si Nolly? May kumatok. Catherine, pwede ba tayo mag-usap? Alam kong galit ka pero nung kinupkup ka namin ni Benji, binigyan namin kayo ng apelido, ng bahay, ng edukasyon at ng gamot. Hindi nagagaling si Benji kung wala ang suporta ng pamilya Adea. Tahimik lang si Catherine. Iniisip mo siguro na masama akong ina. Pero kung hindi ka papayag, mawawala ang lahat. Paano na tayo? Patuloy ni Cora. Nagkaroon ako ng 3 anak. Isa'y hangal. Ang isa naman matigas ang ulo. At ang isa, ayaw pa akong intindihin. Gusto nang mamatay. Pero sa halip na umiyak, tumayo si Kat at maring sinabi, Ma'am, tapat sa inyo si Nolly. Naging tapat siya. Ibinigay niya ang lahat. Naalala mo ba yun? Patay na siya. Kung totoo ngang may kapangyarihan ang pamilya niya,
Bakit wala man lang silang paramdam hanggang ngayon? Napapikit si Kat. Luhay dahan-dahang bumagsak. Ang sakit ng katotohanan to, ampun lang siya. At isa pa, binigyan ka namin ng mas magandang buhay. Kung ayaw mo pakasalan si Lyndon, ititigil ko na ang gamutan ni Benji. Lumabas ang silid si Berna na walang lingon. Naiwan si Kat, basang-basa, nanginginig at wasak. Napaupo siya sa sahig at niyakap ang sarili. Tahimik na humihikbi. Ngunit biglang may lumapit. Catherine, basang damit mo. Pagangat niya ng ulo, si Benji ang nakita niya. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Benji. Huwag ka nang umiyak, Catherine. Sabi ni Benji habang pilit na hinahaplos ang kanyang ulo. Si Benji lang ang nakakakita sa tunay niyang kalagayan. Siya lang ang nagmamalasakit. Kahit may autism, si Benji lang ang kayang damayan si Catherine. Sa loob na mahabang panahon, si Catherine ang nag-alaga sa kapatid. Sinabi ng doktor kung magpapatuloy ang gamutan, posibleng makapagsalita ito ng normal. Ngunit sa puntong yun, wala na siyang pera. Lahat ng kinikita niya, kinukuha ng ina. May utang pa siyang 1 milyon. Kung tuluyang tumanggi ang mga Castañeda, paano na si Benji? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumuko. Bulong ni Catherine sa sarili. Ano na ang desisyon mo? Tanong na nakakatandang kapatid ni Liam. Binisita niya ang kapatid sa opisina nito. Ayoko makipagpalit sa posisyon mo. Pero ayoko may kasal sa anak ng mga Castañeda. Hindi ko ipagpapalit ang kalayaan ko para lang sa kasundo ng pamilya. Kahit na may magandang samahan sa pagitan ng pamilya natin at ng Castañeda, hindi pa rin ako papayag sa gustong mangyari na magulang natin. At isa pa, napakabata pa ng anak nila para ikasal sa akin. Si Lyndon ay ampon na anak lamang ng pamilya Ngadea. Gayunpaman, tunay na kapatid pa rin ang turing ni Liam rito. At ito ang dapat na nakatakdang magpakasal sa anak ng mga Castañeda. Ngunit dahil sa may mahal itong ibang babae, napagdesisyonan niyang ibaba ang karapatan sa mana. Magagalit sila mama at dad kapag tumanggi ka. Wala silang magagawa kung ayaw ko. Wala akong pakialam kung bumagsak pa ang negosyo ng mga Castañeda. Hindi ko isasakripisyo ang kalayaan ko para lang sa pamilyang yun. Alam ko may ibang dahilan. Kung bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapagdesisyon. Naaaninag ni Lyndon sa mga mata ni Liam na may malalim itong dahilan. May ipapaimbestiga akong tao sa'yo. Kung matutulungan mo ako malaman kung sino siya, malalaman mo ang sagot ko. Sabi ni Liam habang iniaabot ang isang brown envelope sa kapatid. Sino to? Bakit pareho ang apelyido sa mga Castañeda? Nagtatakang tanong ni Lyndon. Yan ang alamin mo. Pagkatapos sabihin yon, tumayo si Liam at kinuha ang isang bote ng red wine na nasa tea table at nagsalin sa 2 wine glass. Inabot nito ang isa kay Lyndon. Mukhang may kakaiba sa bahay na ito. Napatango-tango ng ulo si Lyndon habang binabasa ang nakasulat sa file. Nagising si Catherine na mabigat ang pakiramdam. Tinapa niya ang ulo gamit ang likod ng kanyang palad at naramdaman mainit yon. Narinig niya may kumakatok sa pinto. Hindi yun pinansin dahil masama talaga ang pakiramdam niya. Muli na namang kumatok. Sa punto na yon, narinig niya ang boses ng kapatid na si Mona. Catherine, buksan mo ang pinto! Kahit nahihirapan, pinilit ni Kat bumangon at binuksan ang pinto. Bakit ang tagal mong buksan ha? Tulog ako, hindi kita narinig agad. Ano ba kailangan mo? Nakita na yung mga labi ng pinakamamahal mong sinoli. Nakangising wika nito. Biglang nablangko ang isip ni Kat. Umalingaw-ngaw sa utak niya ang sinabi ng kapatid. Mga labi ni Noli. Wala na siya. Napangiti naman si Mona nang makita ang mukha ni Catherine. Kakaibang saya ang naramdaman niya habang nakikitang tila binagsakan ng langit ang mukha nito. Buti nga sa'yo. Hindi na inintindi ni Kat ang sinabi nito. Pasalampak siyang naupo sa kama habang walang humpay na tumutulo ang luha sa mga mata niya. Hindi na niya makakasama si Noli habang buhay.
Wala na siyang tagapagtanggol. Wala na siyang mapagsasabihan ng lahat ng kanyang sama ng loob. Kahit na masama pa ang pakiramdam, napagdesisyon na ni Kat na pumunta sa burol ni Nolly. Pagkalabas ng bahay, agad na pumara ng taxi si Kat. Habang nasa loob ng taxi, hindi pa rin tumigil sa kakaiyak si Kat. Tuloy-tuloy ang tingin sa kanya ng taxi driver. Hindi naman ganun kalayong distansya ng bahay nila sa bahay nila Nolly. Halos 15 minutes lang, nasa harapan na siya ng tahanan ng pamilya. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Halos lahat ng naroon ay nakapako ang tingin sa kanya. "Auntie," tawag ni Kat sa ina ni Lolly. Kat, wala na siya. Wala na si Nolly ko." Napahagulhol ito, sabay yakap sa kanya. Sabay silang nag-iyakan habang magkayakap. Maya-maya pa, kumalas na siya at tinungo ang nakakabaong si Nolly. Halos hindi na niya makilala ang mukha nito, gawa ng halos 2 araw itong hindi agad nakita. Bumagsak kasi ang helicopter na sinasakyan nito, kasama ang 4 pang kasamahan sa trabaho. Isang military si Nolly at maghahatid sana ng mga supplies sa kampo nang mangyari ang aksidente. "Nolly, bakit mo ako iniwan? Hindi ba nangako ka sa akin na babalik at magpapakasal tayo? Bakit ang daya-daya mo? Bakit nagawa mo kong iwan ng gano'n na lang, ha?" Humahagulhol na napayakap si Kat sa kabaong ni Nolly. "Kat, enough, maupo ka muna," aya sa kanya ng ina ni Lolly. "Alam kong masakit din para sa iyo ang nangyari, pero wala na tayong magagawa pa. Siguro hanggang doon lang talaga ang buhay niya." "Ate Kat," tawag sa kanya ng bunsong kapatid ni Nolly. Napalingon si Catherine. Agad itong lumapit sa kanya at yumakap. Malapit din to sa kanya dahil para na rin niya itong kapatid kong ituring. "Wala na ako, iya mo. Magpakabait ka palagi, ha. Huwag kang pasaway sa mama at papa mo." "Bakit, ate? Hindi mo na ba kami dadalawin?" "Siyempre dadalawin ko pa rin kayo, pero minsan na lang dahil may trabaho na si ate." Biglang naisip ni Kat ang sinabi ng magulang niya. Lalo siyang nalungkot dahil baka hindi na rin talaga siya makakadalaw. Mahihiya na siyang lumapit sa Han family kapag naikasal na siya sa anak ng pamilyang Adeya. Kinabukasan, inilibig na ang mga labi ni Nolly. Hindi na ito pinatagal pa ng mga magulang dahil sa lilipad na rin sila patungong Pilipinas at doon na maninirahan. "Kat, alika na!" aya sa kanya ng ina ni Nolly. "Dito na lang po muna ako, auntie. Mauna na po kayo." "Mag-iingat ka, ha?" Nang mapag-isa na si Kat, muli na naman siyang humagulhol. Nabalot siya ng lungkot at bighati habang nakatingin sa puntod ng nobyo. "Nolly, alam kong naririnig mo ko. Maramdam ka naman, oh." Matapos siyang sabihin yun, nakaramdam siya ng isang malamig na hangin na tila yumakap sa kanya. "Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi na ako makakadalaw pa ulit sa iyo. Dahil nagkakasal na ako sa iba. At sana mapatawan mo ko. Gagawin ko lang ito para kay Benji. Nawala ka na sa buhay ko at ayoko na pati siya mawawala rin. Hindi ko na yung makakaya pa kapag nagkataon." Sambit ni Kat habang walang humpay na tumutulo ang mga luha niya. Maya-maya pa, nahiga si Kat sa puntod ni Nolly. Habang kinakausap pa rin ito, tumiyak. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng mga oras na yon, ngunit wala pa rin siyang balak umalis. Wala pa rin humpay sa pag-iyak si Catherine. Magang-maga na rin ang mga mata niya sa kakaiyak at halos singkit na yon. Dala lang pagod dahil sa pag-iyak at dala na rin ng hindi magandang pakiramdam ay nakatulog siya. "Anong balita?" agad na tanong ni Liam sa kapatid. "Alam ko na kung saan nakatira yung babaeng pinaimbestigahan mo at magugulat ka sa nalaman ko." Kumuha to ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan
Pinagkrus nito ang mga hita habang nakatingin kay Liam. Well, dahil dyan, mukhang malalaman mo ng sagot ko kung papayag ba ako makipagpalit sa posisyon mo. As for now, alam ko na magiging sagot mo. Tingnan natin. Sana tama ang hinala ko. Dahil kung hindi mo ako mapapapayag. Napangisi lang si Lyndon. Sigurado na siya sa magiging sagot ng kapatid sa nalaman niya. Hindi na siya mahihirapan pang kumbinsin ito. Ramdam niya na malakas ang tama ng kapatid sa babaeng pinaimbestigahan nito. Nang sumunod na araw, natagpuan ng mga manggagawa sa cemetery si Catherine, na nakaupo lamang. Maya-maya, tumayo ito, ngunit bigla na lang ito natumba. Agad itong nilapitan ng tagapangasiwa ng cemetery at tiningnan. Pagkatapos, ay tumawag ng tulong para madala ito sa pinakamalapit na hospital. Sabi ni Catherine, pakiwari niya kay sakit ng kanyang kalamnan at halos wala siyang takas. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at nang mapansin niya, nasa ospital siya. Hindi ba nasa cemetery siya? Bakit siya nasa ospital? Napaisip siya at biglang naalala na bigla na lang pala siyang nahilo. Muli na namang tumulo ang mga luha niya. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa lalaki mahal niya. Nang makita ng nurse na gising na siya, agad naman niyang tiningnan si Catherine. Nang makita namang normal ang temperature, humarap to sa kanya at ikinuwento na 2 araw siyang walang malay. Mabuti na lang at nadala ka kaagad dito. Kung hindi, baka kung ano nangyari sa'yo. Walang masabi si Catherine. Nakikiusap siya na sana natuluyan na lang siya. Wala na rin namang silbi ang buhay niya dahil iniwan na siya ng taong mahal niya. Nurse, thank you ha. Pwede bang tulungan mo akong ayusin ang bill ko para mabayaran ko na? Pakiusap ni Kat. Pero hindi ka pa magaling. Kailangan mo pang manatili rito hanggang sa bumalik ang lakas mo. It doesn't matter. I don't have enough money. Mabuti na lang hindi nawala ang sling bag niya. Naroon pa rin ang wallet niya at ang cellphone. Kaya may pinambayad siya sa ospital. Wala na rin kasi siyang balak tawagan ng mga magulang dahil sa alam naman niyang makakatikim na naman siya ng masasakit na salita. Tinungo ni Kat ang istasyon ng tren at bumili ng tiket. Nagtren na lang siya. Halos ilang minuto lang, nasa hometown na nila ang tren. Maraming pasahero dahil weekend yon, kaya halos siksikan paglabas niya. Habang nakikipagsabayan sa mga pasahero, nakaramdam ng pagkahilo si Kat. Her whole body was boiling hot. She smiled bitterly, and her vision became blurry again. Agad na napalingon si Kat at hihingi sana ng pasensya, ngunit magsasalita pa lang sana siya, nagdilim na ang kanyang paningin. Ngunit bago pa man siya tuloy ang bumagsak at mawala ng malay, isang pamilyar na muka ang kanyang nakita. Si Liam. Buhay pa ba siya? Boses ng isang ginang ang kanyang narinig. Napaangat ng tingin si Liam at doon lang niya napagtanto na maraming tao na pala ang nakapalibot sa kanya at halos lahat may hawak na cellphone. Agad niyang kinarga ang babae at inilagay ito sa backseat, saka agad na tinungo ang driver's seat at sumakay sa sasakyan. Mabilis na ikinabit ang seatbelt at pinaandar ang makina para makaalis agad sa lugar na yon. Bago niya tuluyang nilisan ang lugar, he coldly swept his gaze over the people who had secretly taken video and photos. Habang nagmamaneho pa uwi, tinawagan na niya ang family doctor nila na pumunta sa villa nila para matingnan ang babae. Nang makita siya ng doktor na may karga na hindi pamilyar na babae, agad itong lumapit sa kanya at sinabi, President, kami na ho ang bahala sa kanya. Napatigil sandali si Liam na tila nag-isip pa bago nagsalita. It's okay. Ako na ang magdadala sa kanya hanggang sa guest room. President, mataas ang lagnat niya, pero magiging okay rin siya agad kapag nakapagpahinga siya ng mabuti. Kailangan mo pa ba ng nurse para sa kanya? No need. Sorry to trouble you, Doc. Dr. Villanueva nodded. Hindi na rin ito nagtagal. Nang makaalis ang doktor at nurse, naiwan na lang si Liam at ang babae sa kwarto.
Naupo siya sa silya katabi ng kama at pinakatitigan ang dalaga na wala pa ring malay. She cried like an injured child. Her eyelashes were covered with tears. Habang nakatitig siya sa dalaga, napako ang tingin niya sa leg nito. Kumabog ang kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang mga pisngi na tila hindi pa nalalapatan ng anumang pampaganda. Napaka-natural nun at mamula-mula pa. The good feeling made Liam wants to pull his hand away from her face. Para kasi siyang napapaso sa kakaibang init ng pisngi ng dalaga. "Nolly," a whisper came out of her mouth. Bigla siyang nainis nang marinig ang pagtawag ng dalaga. Sino naman kaya ang lalaking tinawag niya habang natutulog? May kasamang inis na bulong ni Liam. Sa inis, bigla na lang niyang binawi ang kamay at akma na sanang lalabas nang marinig ang iyak ng dalaga habang sinasabi, "Ganun na lang ba? Gusto mo na lang ako iiwan? Paano na lang ako kapag wala ka na?" Napabuntong hininga na lang siya, saka tumalikod na.